andito na naman ang inyong one and only Mama Mia. And andito na naman ako para maghasik ng lagim. Maghasik nga ng good vibes at kwento sa inyong mga araw. Hello po, welcome. And sa mga bago nating mga listeners, viewers, and subscribers, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta nitong ating channel. And as you can see, wala rin po tayong video ngayong araw na ito dahil may mga kailangan po akong gawin. Busy po ang inyong Mama Mia this past few days and kailangan ko lang talagang may ma-upload kasi baka awayin nyo na naman ako. Charot lang. Kaya eto, wala tayong video pero meron pa rin kwento. Bago ang lahat, nais ko munang mag-thank you from the bottom of my broken heart. Charot, hindi naman broken ang heart ng inyong Mama Mia. From the bottom of my sweetheart. Charot lang. Nais kong magpasalamat sa lahat ng mga nanood na kinig sa ating mga previous videos. Hello ako kay Freaky0407 na silent listener and subscriber daw from Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh. Hello sa mahal niyang si Vanessa. Hi din kay Jude. Maraming salamat from UAE. Shout out kay Miss Ann Soto na nagpadala daw. Kasama ko minsan pag may occasion. Hello po. Hi kay Bebwala. Maraming salamat from Hong Kong. Margie Flores, Didi Valencia. Maraming salamat sa inyong pakikinig at walang sawang pagsuporta. Hi din kay Au Bandala Daphne Claire Pat. Ayun, maraming salamat sa iyo. Sally Buma, Joy May. Maraming thank you din kay Gertrude Siguenza. Hi din kay Gimaras Girl. Maraming salamat sa pakikinig, Elizabeth Lagunday. At sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, and listeners na araw-araw na nakikinig sa atin. Walang sawa. Thank you so much talaga. Huwag na nating patagalin pa. Medyo short ang ating story today. Hindi nga siya short, napaka-short. Kaya dalawang storya po ang isi-share ko sa inyo ngayong araw na ito. Grabe naman yan! Yes, dalawang story po. So, eto ang first story dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Minsan, sa kakaintindi mo sa isang tao, hindi mo namamalayan na napapabayaan mo na pala ang iyong sariling nararamdaman. Minsan, dahil mas mahal at mas kailangan mo ang isang tao, hindi mo na nanaisin pang piliin ang sarili mo kahit harap-harapan na ang mga panloloko. Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa programang ito. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Daisy. I'm from a loving province of Sultan Kudarat. Presently, I'm in my late 20s. Actually, malapit na akong mag-30 and currently working bilang isang teller sa isang sikat na bangko dito lang po sa South Cotabato. This is a short story of my life. Hindi ko na po masyadong pahahabain pa dahil ang totoo niyan, Mama Mia, sa tuwing naaalala ko ang mga nakaraan, ang aking mga karanasan at ang pagpapasakit sa aking puso, ay hindi ko po maiwasang masaktan ulit. Hindi ko po maiwasang maiyak ulit kapag naaalala ko ang mga nangyari sa akin. Kung meron man akong isi-share na mga konting detalye ay konting-konti lang po ito. Mama Mia, meron po akong boyfriend na first ko sa lahat-lahat. Itago natin siya sa pangalang Chris. Chris was actually not my first boyfriend, but he is my first love. First real love. Dumaan ako sa mga puppy loves and all, pero kay Chris ko talaga naramdaman na parang siya na nga ang itinadhana sa akin ng Diyos. Yun bang sinasabi nilang kahati? Yun bang sinasabi nilang kapareho mo ng kapalaran?
soulmate kumbaga. Yun ang naramdaman ko kay Chris, Mama Mia. Mahal na mahal ko siya to the point na siya ang pinag-alayan ko ng aking sarili. Mama Mia, nakita ko rin kay Chris na seryoso siya sa akin. Nakita ko na totoo ang pagmamahal na kanyang pinapakita sa akin. Wala siyang pinapakitang hindi maganda. Oo, hindi naman perpekto ang relationship. Meron naman talagang mga pagsubok, merong mga ugali na nadidiskubre nyo sa isa't isa na sa tingin nyo ay pwedeng maging mitya ng inyong paghihiwalay, pero kaming dalawa ni Chris ay hindi po kami umabot sa ganon. Bawat pagkakataon na meron kaming mga hindi pagkakaunawaan ay amin po yung napag-uusapan. Bawat pagkakataon na masasabi kong pwede nang masira ang relasyon namin ay kumakapit pa rin talaga kami sa isa't isa. Some would say that what we have is actually almost perfect. Sabi nga ng iba, kasal na lang ang kulang sa aming dalawa. Sabi nga ng iba, dahil nga pareho kaming meron ng stable job, yun na lang talaga ang kulang, ang magpakasal. Straight na straight po ang takbo ng relationship namin. Meron namang mga paminsan-minsan na tumitigil kami, pero patuloy pa rin ang aming relasyon. Akala ko nga, Mama Mia, patuloy kaming nagiging matatag. Sa bawat pagsubok na aming pagdaanan, akala ko, yun ay paraan para mas lalo pa naming makilala at mahalin ang isa't isa. 9 years. Yes, Mama Mia. 9 years of my life was dedicated to Chris. Ganun po katagal ang aming relasyon. And I can say na sa 9 years na yon, kahit meron namang mga luha, kahit meron namang mga pagsubok, ay mas lamang na lamang naman talaga ang pag-e-enjoy namin sa pagmamahalan ng isa't isa. I thought it was a perfect relationship. Pero lahat pala ng perpekto sa paningin ng ibang tao at sa paningin mo ay meron palang itinatagong madilim na sikreto. Lahat pala ay pwedeng mawala sa isang iglap. Lahat pala ng akala mo'y sayo na ay hindi pa pala panghabang buhay mong mahahawakan. Isa sa frustration ko sa relationship naming dalawa ni Chris, lalo na nung tumagal ito, ay ang usaping kasal. Yes, Mama Mia. Ewan ko kung lahat ba ng babae, pero para sa akin, bilang isang babaeng nagmamahal, isang babaeng nangangarap bumuo ng pamilya kasama ang lalaking pinakamamahal ko, isa po sa mga main goal ko sa buhay ay ang maikasal ako kay Chris. Isa po yun sa pangarap ko. Kaya naman, nung tumagal na kami at nung nagkaroon na kami ng stable job, ay meron na po akong nararamdaman sa puso ko na kung minsan ay pagkainip kung bakit ang tagal-tagal niya akong yayaing magpakasal. Nung bago pa lang ang relasyon namin ay hindi ko po iniisip na hahantong kami sa kasal. Pero nung tumagal at nakita ko namang tumatatag kaming dalawa at mas nagmamahalan kami, ay naiisip ko na ngang si Chris na ang makakatuluyan ko. Siyempre, sino ba namang babae ang hindi mag-iisip ng ganun kung alam niyang mahal siya nung lalaki at mahal din naman niya ito, hindi ba? Kaya naman, Mama Mia, nung lumagpas na ako ng 25 years old, ay iniisip ko na siguro panahon na para magpakasal kaming dalawa ni Chris. Wala na rin naman kulang. Gaya nga ng sabi ng iba, kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa. Pareho naman kaming may stable job kaya matutustusan na namin ang pamilyang aming bubuuin. Pareho din kaming may ipon kaya naman hindi rin magiging problema ang magiging gastos sa kasal. Aambag naman ako eh. Hindi naman ako gaya ng iba na gusto lalaki lang ang gagastos sa kasal. Hindi naman ako ganun ka-traditional, Mama Mia. Pero, pakiramdam ko ay parang ayaw pa ni Chris na matali sa akin.
Ang ganda ng wedding gown, love, oh. Pagpapakita ako sa kanya ng gown nung dumaan ito sa news feeds ng Facebook ko. Gusto kong magbigay sa kanya ng hint, Mama Mia, na gusto ko nang mag-settle down. Baka kasi iniisip niya na hindi pa ako handa o baka iniisip niyang career woman muna ako. Gusto ko siyang bigyan ng idea na pwede na siyang mag-propose sa akin dahil naiisip ko na rin ang kasal. Meron naman kasing mga lalaki na ayaw mag-propose dahil unang-una ay natatakot matanggihan at ma-reject ng babae. Kaya pinaparamdam ko kay Chris na hindi ko siya i-reject kung sakali mang magpo-propose na siya sa akin. Yeah, yun lang ang tanging sagot niya nang hindi man lang tinitignan ang gown na nasa news feeds ko. Kapag naman nakakakita ako ng mga prenuptial videos and photos, Mama Mia, ay talagang nagpaparinig ako sa kanya. Nang sweet naman, malapit na silang ikasal. Pero tango lang, yeah at ngiti ang kanyang sinasagot sa akin kahit na hindi naman nakatingin sa video o photos na pinapanood ko. In 9 years of being in a relationship with Chris, gusto ko na talagang mag-settle down. Sabi nga nila, baka lumampas na kaming dalawa sa kalendaryo, wala pa rin kami. Ayoko naman, Mama Mia, dahil gusto ko pong bumuo ng pamilya. Alam kong nahihirapan, lalong-lalo na ang kababaihan na magkaanak kapag tumataas na ang edad nito. Ayokong umabot sa ganon. Gusto kong maging smooth pa rin pati ang pagbuo namin ng pamilya. And sabi nga ng karamihan, kapag nalagpasan nyo raw yung 8 years, which is yung sinasabi din nila na 7-year itch, na kasama ang isang tao, ibig sabihin daw, ang taong yun ang nakalaan para sa'yo. Kung nalagpasan yung dalawa ang 8 taon ng mga pagsubok sa buhay at relasyon, ibig sabihin daw, kayo na ang itinadhana ng Panginoon. Kaya I never really had a doubt na kaming dalawa ni Chris ang para sa isa't isa. Walang nikatiting na pagdududa lalong-lalo na nung lumagpas na nga ng 8 years ang relasyon namin. We never had issues na malalaki, Mama Mia. Wala kaming trust issues sa isa't isa. Ang totoo, malaking-malaki ang tiwala ko sa boyfriend ko. Chris is a great guy. He's a great catch. He consistently prioritizes understanding and patience with me. Lagi po siyang mapagpasensya kahit na may mga pagkukulang din ako bilang girlfriend. Alam mo, Mama Mia, napaka-mature din niyang mag-isip. Kung tutuusin, kung minsan kapag nagpapaka-immature ako, inaaway ko siya ng wala lang dahil minsan trip naman nating mga babaeng mang-away lalo na kapag meron tayong monthly period. Pero hindi po ako pinapatulan ni Chris doon. Bagkus ay iniintindi niya ako. Bagkus ay lagi niyang pinaparamdam sa akin na naiintindihan niya ako at mahaba ang pasensya niya sa akin. Kaya siguradong sigurado na ako that Chris is the guy I want to spend the rest of my life with. Siya ang gusto kong maging ama ng mga anak ko dahil siguradong sigurado ako na magiging pasensyoso siyang ama. Pero sa tinagal-tagal ng pagkatinunyang lalaki, never niya po akong tinanong o never man lang naming napag-usapan ang tungkol sa pagpapakasal. Ewan ko, Mama Mia, kung bakit hindi ko nakita iyon bilang red flag noong mga panahon na yon. Kasi ang priority ko noon ay makahanap ng isang lalaking matino. Isang lalaking hindi mo po problemahin ang laman ng Facebook, ang laman ng cellphone. Isang lalaking hindi mo po problemahin kahit hindi kayo magkita ng isang buong araw. Dahil alam mong mapagkakatiwalaan siya. Kaya lang, nung tumagal na ang relasyon namin, dun ko na-realize, hindi pala kami katulad.
nung ibang conventional na mag-boyfriend at girlfriend na laging nag-uusap tungkol sa future, tungkol sa kung ilan ang magiging anak, kung kailan magpapakasal, at kung ano-ano pa. Never naming pinag-usapan ang future naming dalawa. Mama Mia, magkaharap kami noon, nagsuscroll sa cellphone namin. Then suddenly, nag-ring yung cellphone niya. Signaling na may tumatawag sa kanya. Wait, sandali lang, I'll just take this call. Sabi niya at lumabas na ng kwarto para sagutin ang tawag. Bigla akong kinabahan noon. Hindi naman ako ganito dati pero parang bigla akong nakikita clearly yung mga nasa paligid ko. At may mga tanong na pumapasok sa puso ko at sa isipan ko. Bakit kailangan niya pang lumabas para sagutin ang tawag na yon? Kung trabaho lang yon, pwede naman niyang sagutin sa harapan ko. Hindi naman ako magdadadaldal at hindi naman ako magiging istorbo. At kung kaibigan naman niya yun, pwede naman na kausapin niya yun kahit nasa harapan ako. Hindi naman ako atribidang girlfriend. Naisip ko, Mama Mia, baka ito na yun. Baka may sekreto na siya para mag-propose sa akin. Medyo na-excite ako sa isipin kong yun. Na-excite ako sa idea na itinatago nga yun ni Chris sa akin dahil baka gusto niya akong sorpresahin. Sinundan ko siya dahil gusto kong magkaroon ng kahit konting hint kung yun na ba yung iniisip ko. Ngunit pagbukas ko ng pinto ay humarap siya sa akin. Tapos na ang tawag. I need to go, love. May emergency kami sa site eh. Sabi niya. Tumango lang ako, senyales ng pagpayag ko sa sinasabi niyang aalis na siya. Chris is an engineer and madalas po siyang umaalis ng bahay. Siguro madami silang problema. And yes, Mama Mia, may mga pagkakataon na natutulog siya sa place ko. May mga pagkakataon din na natutulog ako sa place niya. In short, para na po kaming magka-live-in dalawa. Nag-ring ulit yung cellphone niya. Naisip ko baka may problema nga sa kanilang site. Hanggang sa nung natignan ko nang mabilisan ng kanyang cellphone ay isang pangalang Amaya ang nabasa kong tumatawag doon. Pangalan ng isang babae. I gotta go, mahal ha. Baka magalit sila kapag masyado akong matagal eh. Humalik muna siya sa aking pisngi bago umalis. I don't know but all these years, Mama Mia, kahit na sabihin pa nating malaki ang tiwala ko sa boyfriend ko, hindi ko po maipagkakailang may mga pagkakataong natatanong ko ang sarili ko kung saan nga ba nagpupunta si Chris sa tuwing wala siya sa tabi ko. Kung saan nga ba siya nagpupunta sa tuwing madaling araw ay may tumatawag sa kanya at sinasabi niya lang sa akin na busy siya sa site kaya kailangan na niyang umalis. Siguro tinakpan ko lang talaga yun ang labis-labis kong pagmamahal sa kanya. Dahil nung mabasa ko ang pangalang Amaya, bumalik sa pakiramdam ko na after all these years, may nararamdaman pala akong uneasiness sa puso ko. It's as if there's a little voice that keeps on telling me na dapat obserbahan ko at bantayan ko ng maigi ang boyfriend ko. Dati naman ay meron akong mga napipil na ganoon pero binabaliwala ko lang. Pero ngayon, nung makita ko ang pangalan ng babae sa kanyang cellphone, ewan ko. I found myself driving, following his car. Napakunot noo ako, Mama Mia, nung sinusundan ko ang kotse niya. Dahil yung aming tinatahak na daan ay hindi naman yun ang daan papunta sa site nila.
Hindi naman yon ang daan papunta doon sa kanilang opisina o kahit sa project na sinasabi niya sa akin. Halos kalahating oras, napunta kami sa isang bahay na hindi kalakihan. Lumabas siya sa kotse habang ako ay nasa medyo malayo at madilim na area para hindi niya ako mapansin. Tinitignan ko lamang siya mula sa loob ng aking sasakyan. "Daddy!" May sumigaw na batang lalaki na siguro mga nasa 3 or 4 years old pa lamang yun. What the F? "Daddy?" Lumuhod si Chris at sinalubong niya ng yakap ang tumatakbong batang lalaki. Kalaunan ay may lumabas na babae sa loob ng bahay at nakidalo ito sa kanilang dalawa. Napahawak ako sa bibig ko dahil sa sobrang pagkabigla. Sinalubong ng halik ni Chris ang babae habang yakap-yakap niya pa yung bata. Kung titignan mo sila, Mama Mia, ay para silang isang masayang buong pamilya. Napahinto ako sa aking iniisip. "Pamilya?" I whispered to myself. Pumasok na pala sila sa loob nang hindi ko namamalayan dahil kung ano-ano nang pumapasok noon sa utak ko. Ano yung nakita ko? I don't know what I'm doing, but I just found myself in front of the house. Nag-doorbell ako kahit nanginginig ang kamay ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko nung mga panahon na yun. Hindi ko alam kung bakit parang may kakaibang lakas ng loob at tapang ng sikmura ako na kumatok bigla sa pintuan nung bahay na yun. Nag-doorbell ako ulit dahil nung una kong pagpindot ng doorbell ay wala namang lumabas. Wala pa ring lumabas. Nagantay ako ng halos 2 minuto at hinawakan ko ulit yung doorbell. Pero bago ko pa yun mapindot ulit ay may lumabas ng babae sa pinto at pinagbuksan ako ng gate. "Sino po sila?" May hinhin niyang tanong sa akin. Hindi ako nakasagot at nangingilid na ang mga luha sa mga mata ko. Pinipigilan kong maiyak, Mama Mia. Pinipigilan ko po. Pero hindi ko alam kung bakit ganito. Etong babaeng ito ba ang amayang tumatawag kanina kay Chris? "Hey babe, let's go." Tinatawag na tayo ni... Nahinto si Chris sa pagdungaw niya sa bintuan nang makita niya ako sa labas ng gate nila. "Wait! Sandali! May tao!" Sigaw nung babaeng kaharap ko. Lumapit sa amin si Chris at tinignan ako ng may mga pangamba sa kanyang mata na para bang nahuli ko siya sa kanyang lungga na may ginagawang hindi maganda. "Mommy, Daddy!" Sigaw ng bata at lumabas na rin ito. Tinignan ko si Chris habang may luha sa mga mata ko bago ako tumingin sa bata. Anak niya to? Ito ba ang sinasabi niyang naghihintay sa kanya? Napatango-tango ako nung mapagtanto ko na ang lahat. Nung mapagtanto ko na ang kabaliwang ginagawa ni Chris. For 4 years. 4 years. Napamura ako, Mama Mia. Pumiyok pa ako sa kakapigil ko ng luha ko. They see your mouth? May bata. Pagak akong natawa dahil sa sinabi ni Chris. Tinawag niya ako sa pangalan ko tapos pinagtatanggol niya pa ang anak niya sa harap ko. Para bang sinasabi niya na wag kong idamay yung bata.
Ang galing. Iniwan ko sila at nawalan na ako ng sasabihin. Ayokong tanggapin. Ang hirap, hirap, hirap tanggapin. Mahal, narinig ko pang pagtawag niya sa akin ngunit hindi ko na siya nilingon pa. Sinundan niya pa talaga ako, Mama Mia. Mabilis akong naglakad para lamang makalayo sa malaimpyernong bahay na yon. Pero mas mabilis ang pagsunod na ginawa ni Chris sa akin. Hanggang sa naabutan na niya ako at nahawakan na niya ang braso ko para mapahinto ako sa aking paglalakad at pinaharap niya ako sa kanya. Ngunit isang malutong na sampal ang binungad ko sa kanyang muka. I hate you. Manloloko ka? Cheater! Walang hiya! Paulit-ulit kong sabi habang minumura ko rin siya ng paulit-ulit. I shouted out of my lungs. I don't care kung may makarinig man sa akin o matawag man akong baliw sa postura ko sa panahon na yon. Wala akong pakialam kung sumunod din sa amin yung babae niya. Puno na ng luha ang mukha ko. Magkahalo na ang sipon, pawis at luha ko nung mga panahon na yon at hindi ko man lang ito magawang punasan. Dahil pati kamay ko nanginginig nung mga panahon na yon. Pati kamay ko hindi alam kung ano ang gagawin o kung ano ang magiging reaksyon. Puno na ng luha ang mga mata ko at hindi ko man lang nagawang punasan ito. Mahal, please let me explain. I slapped him again and again. Magkabilang pisngi ko siyang sinampal-sampal ng malakas, Mama Mia. Niloko mo ko! For goddamn 4 years! You fooled me! I shouted on his face. Paulit-ulit ko siyang minumura. Just hear me first. Stop your BS, Chris. Stop your BS. Halos mawalan na ako ng hininga sa mga nangyayari noon. I don't need your explanation. Now I know. Kaya pala sa tagal nating dalawa, ayaw mo kong pakasalan kasi may binabahay ka na rito. Napayuko siya doon sa sinabi ko. I trusted you, Chris. Naniwala akong hindi ka kagaya ng iba dyan na maglolo ko. Naniwala akong hindi ka kagaya ng ibang lalaki, ng mga kabaro mo na naghahanap ng ibang babae. But I was wrong. I was so wrong. Eto ba ang dahilan kaya ayaw mo kong pakasalan, ha? Eto ba ang dahilan kung bakit tanungin ako about sa future natin ay hindi mo nagawa dahil may nabuo ka na palang pamilya? Hindi pa rin siya nagsasalita. Nakabuo ka na ng future kasama sila. I cried so much because of what I said. Ngayon ko lang naisip na nakagawa na siya ng plano. Hindi pala totoong wala siyang plano sa future niya. Meron. Meron siyang malaking plano, Mama Mia. Pero hindi ako kasama sa plano na yon. Planong hindi ako kasali. I'm sorry. Because of what I said, and because of what he said, I cried even harder. Napaupo na ako noon sa kalsada dahil sa sobrang panghihina ng mga tuhod ko. Akma niyang tutulungan ako nang itinaas ko ang kamay ko na huwag siyang lalapit sa akin. I expect na itatanggi niya eh. I expect na ide-deny niya. I expect na sasabihin niya, hindi yun totoo. Kaibigan ko lang yun. Cousin ko lang yun. Pinsan, kapatid. Pero hindi. Mas masakit na pinaparating niyang, oo. Oo.
Hindi ako ang plinano niyang gawan ng isang buong pamilya. Hindi ako ang plinano niyang iharap sa altar. Hindi ako kaharap-harap sa altar. Hindi ako karapat-dapat na pakasalan. Ito rin ba ang dahilan kaya iniiwasan mo ko kapag kasal nang pinag-uusapan? Kasi alam mong malabo ang hinihiling ko. Gusto kitang saktan, lahat-lahat, pero hindi ko magawa. Pinilit kong tumayo kahit hinang-hina pa rin ako nung mga panahon na yun. Pinilit kong harapin si Chris. Tanggap ko naman kahit masakit na hindi pa tayo magpapakasal eh. Tanggap ko naman na hindi ka pa handa. Tanggap ko yun, Chris. Pero ang may ganito, F you for cheating at my back. Sinayang ko ang 9 na taon ko sa'yo. Nagpakabobo ako sa'yo. Akala ko mabait ka. Akala ko halos perpekto ka na, pero pakitang tao lang pala talaga ang lahat. I'm sorry, mahal, sabi niya. Wag na wag mo akong matatawag na mahal. You disgust me. Umiling-iling ako sa sinabi niya bago ako pumasok sa sasakyan at mabilis na umalis sa lugar na yon. I can't stand his foolishness. Mama Mia, ilang beses na akong nakapanood ng mga pelikula na may tema ng panloloko, ng mga teleserye, ng mga short stories at kung ano-ano pa, pati nga mga kwento mula sa mga kakilala kong naloko na. Hindi ko alam ganito pala kasakit. Hindi ko alam na yung sakit pala kapag niloko ka ay halos hilingin mo na sana mawala ka na lang. Kung hindi kaya ng Diyos na tanggalin ang sakit at pagmamahal na sabay mong nararamdaman, sana ikaw na lang ang kunin niya. Sana ikaw na lang ang tanggalin niya. Ganong klaseng sakit ang naramdaman ko, Mama Mia. Pagdating ko ng bahay, hindi pa rin ako makahinga ng maayos. Umiiyak ako. Pinatay ko ang cellphone ko, nilock ko ang buong bahay. Nagkulong ako sa kwarto. Buong magdamag, akong umiyak. Hanggang sa naisip kong sunugin lahat, itapon lahat ng mga alaala naming dalawa. Bumangon ako sa kama at kinuha ko mula sa closet ang mga damit na naiwan pa ni Chris doon. Kinuha ko yun. Kumuha ako ng gas. Kumuha ako ng posporo at sinindihan ko yun. Gusto ko na ngang sunugin pati yung bahay butit na himasmasan ako. Mama Mia, pinilit kong kalimutan siya. 9 years of my life was all a lie. Kasinungalingan lang pala ang 9 na taon na pinagsamahan naming dalawa. Alam mo ba, Mama Mia, nung unang araw na magising ako sa katotohanang wala na nga si Chris sa buhay ko, sa katotohanang niloko nga ako ng lalaking pinagkatiwalaan at minahal ko ng husto. Halos ayokong tumayo noon. Halos ayokong magpatuloy sa buhay. Pero wala akong magagawa Kailangan kong magpakatatag. Akala ko yun na ang pinakamalaking bagyong malalaman ko. Akala ko yun na ang pinakamasakit na pwedeng magawa sa akin ni Chris. Yung lokohin niya ako, yung bumuo siya ng pamilya kasama ng iba. Hindi pa pala, Mama Mia. In the second week, nung pagluluksa ko sa namatay naming relasyon at pagsasama, ay may mga revelasyon pong isinampal sa akin ng tadhana. I found out na hindi lang pala bastang nabuntis ni Chris ang babaeng yun.
Hindi lang pala niya bastang ibinahay yung babaeng yun. Kasi Mama Mia, I found out na nagpakasal pala sila sa West 3 years ago. They married in civil. Iyak ako ng iyak noon. Paano siya nagawang pakasalan agad ni Chris? Dahil ba nabuntis niya ito? Dahil ba may anak sila? Yun naman pala ang qualification ni Chris. Bakit hindi niya ako binuntis? Bakit hindi niya sinabi, sana ginawa ko ang lahat para mabuntis ako, para ako yung naunang mabuntis? At hindi na sana nangyari yun. Hindi na sana siya nakabuntis ng iba at nagpakasal sana kaming dalawa. Pero hindi pa pala yun ang revelasyon, Mama Mia. Wala pala talagang mangyayaring pagpapakasal sa aming dalawa. Because Chris has been living a double life. The hardest thing that I cannot accept ay yung nalaman ko, Mama Mia, na 12 years na silang magkarelasyon nung babaeng yun. Akala ko ako ang niloko ni Chris eh. Akala ko ako ang pinagpalit niya, ako yung pinalitan niya. Sa akin siya hindi na kontento, kaya siya naghanap ng iba, pero hindi. 9 years kami ni Chris habang 12 years sila nung babaeng yun. 9 years niya kaming pinagsabay. All this time, ako pala yung kabit. All this time, ako pala yung number 2. 9 years akong naging kabit without my knowing. Mas lalo akong nalugmok sa nalaman ko, Mama Mia. I can't imagine myself being a mistress in all those years. Pero ang galing-galing ni Chris. Ang galing-galing niya. Sa mga lalaking naglolo ko dyan, dapat matuto kayo kay Chris eh. Kasi ang galing niya. Inabot ng 9 years, hindi namin siya nabuko. Or should I say, ang tanga lang siguro naming dalawa ng asawa niya. Siguro hindi lang kami nakinig sa women's intuition namin. Siguro nabola-bola talaga kami at na-manipulate kami masyado ni Chris. Kaya hindi namin siya napagdudahan. Hindi namin alam, dalawa palang buhay ang mini-maintain niya. Mama Mia, akala ko nandun na ako eh. Akala ko makakamit ko ng tunay na pag-ibig, tunay na pagmamahal, pero nagpapatawa yata si Tadhana. Ibinigay niya sa akin ang isang taong akala kong panghabang buhay na. Ibinigay niya sa akin ang isang relasyong pangmatagalan, pero tagal na rin pala akong pinaglalaruan. Ilang beses na sinubukan ni Chris na kausapin ako. Ilang beses niyang sinubukan na humarap sa akin. Pumupunta siya dun sa bahay. Dahil may spare key pa siya, Mama Mia, ay nakakapasok siya. Buti na lang talaga at umalis ako doon muna. Matapos ang 3 araw na pagstay ko doon mula nung malaman ko ang pagkakaroon niya ng ibang babae, ay nagstay muna ako sa isang boarding house. Dahil lagi kong naaalala ang mga masasayang araw na magkasama kaming dalawa. Ang dami-dami naming memories sa bahay na yun. Sa kama na yun. Sa bawat sulok ng bahay na yun. Ang dami-dami naming ginawa. Kaya hindi ko maatim na tumira doon habang nagluluksa ako sa pagkamatay ng pagmamahalan naming dalawa. Hindi ko lubos maisip na magtatapos pa pala kami, na ang akala ng mga kaibigan kong panghabang buhay na ay may katapusan rin pala.
Pinuntahan ako ni Chris sa pinagtatrabahuan ko. Gusto niya akong kausapin pero ayoko. Para ano pa, Mama Mia, hindi ba? Para ano pa? Para lokohin niya ulit ako? Ano pa bang tamang explanation sa ginawa niya sa akin? Wala naman na sigurong dapat pang pag-usapan dahil niloko na niya ako eh. Sinira na niya ako. Sa ngayon, Mama Mia, I'm still mending my broken heart. Sa ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung kailan ako makakapag-move on. Kung kakayanin ko ba. Pero mahal ko pa rin siya eh. Mahal na mahal ko pa rin si Chris. Kahit niloloko niya lang ako. Kahit na sinaktan at ginago niya lang ako. Pero alam ko, Mama Mia, alam ko na magiging okay din ako pagdating ng panahon. Sana nga lang, hindi mapagod ang puso ko na magmahal. Sana nga lang, meron pa ring taong nakatadhana para sa akin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Lubos na gumagalang, Daisy. Uy, grabe yun ha. 9 years. 9 long years. Niloloko ka lang pala. Sinasaktan ka lang pala. Hindi pala totoo ang pagmamahal na pinapakita sa'yo. Kung totoo man, which I doubt, ay hindi rin sapat ang pagmamahal na yon para maging honest siya sa'yo. Ang kapal naman ng mukha ni Chris. Kahit hindi ko pa narinig yung side niya, nako, makapal na talaga ang mukha niya. Kasi bakit mo pagsasabayin yung dalawang babae? And for 9 long years, ha? Hindi ka nag-mature? Diba? Sige, pagpalagay na natin na nagkamali ka nga nung una, nagpagsabay mo silang dalawa, pero ipinaabot mo ng 9 years? Hinayaan mong may isang taong paikutin niya ang buhay niya sa'yo at sa relasyon ninyo. Paniwalain siya na may pag-asa kayo, paniwalain siya na siya lang ang karelasyon mo pero hindi pala yun totoo. Napakababaw mo na lang bilang isang lalaki na nagawa mo yun, Chris. Kung nakikinig ka man ngayon, nako, sana karmahin ka. Oo, 'di ba? Masamang dasal yun, pero na-imagine ko yung pain ni Daisy. Ibang klase talaga ang sakit na mararamdaman mo kapag ikaw ay niloko. Trust me, sobra talagang sakit yun. Anyways, Daisy, tama ka naman. Eventually, makaka-move on ka rin. Eventually, siguro hindi ngayon, pero masasanay ka rin sa sakit at matututunan mo rin na dalhin yung sakit na yon nang hindi ka na umiiyak. Ipagdadasal ka namin na sana maging okay ka na, maging maayos na ang buhay mo, at sana makatagpo ka na ng taong para sa'yo. Kung hindi man, mahalin mo na lang ang sarili mo. Huwag mong kalimutan ang sarili mo, huwag mong hayaan na mas minamahal mo yung karelasyon mo kaysa sa sarili mo. It's not being selfish. Kasi you cannot give something you don't have naman eh. Kaya, punuin mo muna ng pagmamahal yung sarili mo. Maraming salamat, Daisy, sa iyong kwento. At syempre sa mga nakikinig ngayon, please do like and share this video. And please subscribe to our channel. Huwag ka munang aalis dyan dahil meron pa po tayong pangalawang kwento. And yes, karugtong lang po siya ng kwentong ito. Hindi na natin isa-separate ng upload. Karugtong lang ang kwento. Kaya eto na ang part 2. Hindi part 2. Eto na ang second story natin para sa araw na to. O diba? Dito lamang sa Dear Mama Mia. Ano ang gagawin mo
Kapag sinabi niya sa'yong pampatanggal init katawan ka lang, ano ang gagawin mo kapag sinabi niyang hanggang kama ka lang at para usan? Dear Mama Mia, I'm a silent listener and viewer dito sa iyong channel. Nakakaaliw kasing makinig ng mga kwento mula sa iba't ibang tao. Actually, I am not sharing this to ask for an advice. But I just want to share my experience with my live-in partner 4 years ago. Para kung sakali mang may makarelate, gusto ko lang din na iparealize sa inyo that always choose yourself. Please hide my identity po, Mama Mia. 4 years ago, meron akong naka-live-in for 6 months. Sa unang 3 buwan ng pagsasama namin sa iisang bubong, ay maayos naman at masaya. Kasundo ko din ang kaniyang mga magulang at pamilya. Pero nung nag 4 months na kami, dun na po unti-unting lumalabas ang totoo niyang kulay at pag-uugali. Sobrang seloso niya, Mama Mia. Mapatingin ka lang ng hindi sinasadya kapag may nakasalubong ka sa daan o bibili ka, ay ginagawa na niyang big deal ang mga yon. Ang bigat-bigat niyang makasama sa negosyo. Dahil nung nag-open ako ng parisan, lahat ng customers ko na lalaki ay kaniyang pinagseselosan. Wala naman po akong ginawa para magselos siya, Mama Mia. Wala naman po akong pinakitang masama. Hindi naman po ako nagloko sa relasyon namin para maging ganon ang reaksyon niya sa akin. Pero iniintindi ko pa rin siya. Inuunawa ko pa rin siya at iniisip ko na baka meron lang siyang trauma. Baka kailangan niya lang mag-heal at baka ako ang makatulong sa kanya para maalis na ang traumang yun sa kanya. Inintindi ko kahit naaapektuhan na ang aking negosyo. Iniintindi ko kahit nawawala na ako ng kabuhayan sa kaniyang pagsiselos. Nung nag 5 months na kaming nagsasama, dito na napapanting ang tenga ko. Ayaw niya na kasi akong magtrabaho. Ayaw na niya na magbanat ako ng buto at lumabas pa ng bahay namin. Ang gusto niya, Mama Mia, ay nasa loob lang daw ako ng bahay. Hindi daw ako lalabas, lalo na kung hindi ko siya kasama. Yung pagiging seloso niya ay wala na sa lugar. Umaabot pa sa puntong ultimo tatay niya ay ibinibintang niyang nagpapagalaw raw ako rito. Hindi ko alam kung pagmamahal pa ba yun yung sobrang pagsiselos niya. Pero sobrang obsessed na siya sa akin. Halos lahat na lang ng lalaki. Kulang na lang pati aso pagselosan pa niya. Kahit sinong lalaki pa yon, kahit ama niya, kahit pinsan niya, kahit pinsan ko, pinagseselosan niya. Kahit mga kaibigan niya na mga tropa ko lang din. Tropa ko na ang mga yon kahit nung hindi ko pa siya kilala. Kahit yung mga yon ay pinagseselosan at pinagbibintangan niya kung nagpapagalaw daw ako sa mga yon, Mama Mia. At para matigil siya ay bumukod kami. Kaming dalawa na lang ang nagsama para wala nang ibang lalaki pa sa bahay. Nagsikap ako ng husto para makabukod kaming dalawa. Pero tulad nung una, nasa bahay lang ako habang siya ay nagtatrabaho. Wala akong ibang magawa doon kundi ang mag-ML o mag-Mobile Legends na lang. Mag-asikaso sa bahay na aming inuupahan. Yun ang ginagawa ko sa araw-araw. May mga iilang gamit kami dahil napundar ko ito nung hindi pa kami magkakilalang dalawa. Bali lahat ng gamit ay sa akin. Pundar ko yun. Ipon ko yun. Pera ko yun.
Damit lang ang ambag niya sa mga gamit namin na nasa loob ng aming inuupahang bahay. Mama Mia, simula na uso ang ML o Mobile Legends year 2016 ay naglalaro na talaga ako at madalas akong solo player at nasa room lang ako or nasa random team pick lang. Dahil sa paglalaro ko, dito na nag-umpisa ang matinding bangungot sa buhay ko. Katabi ko siyang nakahiga habang naglalaro ako. Siya naman noon ay nanonood ng kung ano-anong video sa YouTube. Nung natapos akong maglaro ay nakikipagsagutan pa ako sa mga naging kakampi ko dahil natalo kami dahil sa kanila. Ang hihina kasi ng diskarte. Siyempre, kung naglalaro ka ng Mobile Legends, ay alam mo ang frustration na mararamdaman mo sa tuwing natatalo ka sa larong yon. Kaso itong live-in partner ko, Mama Mia, pinipilit na lalaki raw yung kausap at katchat ko kuno. Kahit pinakita ko na sa kanya na puro babae lang naman ang kakampi ko doon sa laro. Hanggang sa nagpang-abot na nga kami. Nagsisigawan na kami noon dahil hindi siya nakikinig sa akin. Ewan ko, pero para sa kanya, kung ano ang sa tingin niyang nangyayari, parang nagiging totoo na sa isip niya. Hindi na siya nakikinig ng kahit na anong paliwanag. Hindi na siya nakikinig ng kahit na ano pang sabihin ko. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko mapigilang taasan siya ng boses para lang pakinggan ang punto ko. Pero ayaw pa rin niya hanggang sa sinampal na niya ako. Sa unang pagsasama namin, nag-warning na ako sa kanya. Nagawin niya na lahat pero wag na wag dadampi ang kamay niya sa balat ko para saktan ako kahit na ano pa mang mangyari. Dahil pasensyahan talaga kami kapag sinaktan niya ako ng pisikal. Kaso, Mama Mia, nakalimutan niya ata yung sinabi kong yun. Nagawa niya akong saktan at sampalin. Siyempre, sa sobrang gulat ko at bilang instinct nating tao ay lumaban ako sa ginawa niya. Gumanti ako at sinapok ko siya, Mama Mia. Akmang sasaktan niya ulit ako pero napadampot ako noon ng kutsilyo. Nandilim na kasi ang paningin ko, Mama Mia. Buti na lang talaga at habang nag-aaway kami nung mga panahon na yon ay unti-unti kaming napunta sa may kusina. Dahilan kung bakit napadampot ako ng kutsilyo. Sa sobrang galit ko ay naiamba ko yun sa kanya, Mama Mia. Nadaplisan lang naman siya sa kanyang braso dahil nakailag naman siya agad. Sa galit niya ay hinagis niya yung dining chair. Nagwala siya kaya mas lalo akong nagalit. Siyempre pundar ko yun eh. Pera ko yun. Akin yun. Gamit ko yun. Tapos sisirain lang niya. Tinulak ka siya palabas ng pinto at hindi na ako kumibo pa. Pumasok ako sa kwarto at nagkulong ako doon. Pero mas lalo akong nanlambot sa mga huling salitang sinabi niya paglabas niya ng tuluyan sa pinto. Mamatay ka na. Sana sa kalandian mong yan mapagsamantalahan ka. Di naman kita inasawa. Ginawa lang kitang parausan. Dito ako humagulgol ng todo sa pag-iyak at wala akong ibang nararamdaman noon kundi sama ng loob at pagkamuhi at galit sa kanya. Paglabas niya ng pinto ay naglock ako at inubos ko lahat ng iyak ko nang ako lang mag-isa hanggang sa nakatulog ako. Hindi ako lumabas ng bahay buong maghapon. Nung madaling araw na, Mama Mia, ay nagising ako kasi may kumakatok sa pintuan. Bumalik siya at umiiyak. Nagmamakaawa siya na pagbuksan ko siya pero Mama Mia, sa pagkakataon na yon, wala nang awa akong nararamdaman sa puso ko.
Paulit-ulit-ulit kasing umaalingaw-ngaw noon sa isipan ko ang mga masasakit na salitang sinabi niya sa akin. Kaya tinignan ko lang siya mula sa bintana habang nakaluhod siya sa tapat ng pintuan. Panay siya sorry sa akin noon pero nakatitig lang ako sa kanya. Wala na ring luha ang tumulo mula sa aking mga mata. Basta ang alam ko lang, nakatingin lang ako sa kanya habang may hawak-hawak na kutsilyo. Hindi ko naman yun itatarak sa kanya, syempre for safety purposes lamang. Baka kasi anytime mapraning siya at baka wasakin niya yung pinto. Kahit anong tapang ko, alam kong kulang ang lakas ko bilang babae para sabayan siya kung puwersa at pisikal ang pag-uusapan. Nakakita siya ng bote ng kasalong Coke, Mama Mia, at binasag niya yon, sabay ipinukpok yun sa ulo niya. Sumisigaw siya noon. Sabi niya, kikitilin niya raw ang sarili niyang buhay kapag hindi ko raw siya pinatawad. Kaso Mama Mia, kahit na medyo tatanga-tanga ako pagdating sa pagpili ng lalaki at pagmamahal, ay meron po akong ugali na once lang talaga akong masaktan ng sobra ay umaayaw na ako at pinoprotektahan ko na ang sarili ko. At kapag nangyari yun, hindi na ako tinatablan pa ng awa at paawa effect. Habang naliligo na siya noon sa sarili niyang dugo dahil nagkasugat ang ulo niya sa kanyang ginawa. At umaayaw na ako dahil hindi na talaga ako tinatablan, ay pinagtatawanan ko na lang siya at paulit-ulit kong sinabing, "Patawa ka? Clown ka ba? Walang may birthday dito, oy." Hanggang sa inabot na nga ng umaga pero hindi ko pa rin siya pinapapasok. Sabi ko na lang kung gusto niyang kunin ang mga damit niya, magsama siya ng mga barangay tanod. Kasi kung siya lang, never ko siyang pagbubuksan talaga ng pintuan dahil nakakatakot at baka kung mapano pa ako ng tuluyan. Mama Mia, dun niya siguro nakita at napagtantong totoong ayoko na sa kanya, na hinding-hindi na ako magpapabola pa. Kaya nahimasmasan siya nung sinundo na siya ng kanyang mga tropa. And after that morning, ay wala na po kaming naging komunikasyon pang dalawa. Mama Mia, eto naman talagang maganda sa akin. Kapag nasaktan ako ng sobra ay ako na mismo ang umaayaw. Sobrang sakit kasi talaga na matawag kang pampatanggal init lang ng katawan eh. Kahit pa sabihin natin hindi niya yun sinasadya, pero alam ko sa sarili ko na mauulit at mauulit yun kapag pinatawad ko siya. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia. By the way, kaya po hindi ako humihingi ng advice kasi sa ngayon ay I'm happily married at meron na po akong sariling pamilya. Hindi po ako nagsisi sa ginawa kong desisyon noon na tuluyang iwan yung dati kong live-in partner dahil kung hindi ko siya iniwan ay hindi ko makilikilala ang lalaking minamahal ako ng sobra ngayon. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po ulit. Hindi ko na lang sasabihin ang pangalan ko at naway may natutunan ng iyong mga tagapakinig sa naging kwentong ito ng buhay ko. Ay, grabe naman yung kwento niya. Sobrang tapang. Sobrang iksi lang ng kwento pero sobrang tapang. Ayun, o diba? Hindi nyo alam, no? May mga paganito tayo. Kasi inisip ko may mga kwento tayo dito na napaka-iikli na hindi papasabi lang isang full story sa atin. Kaya sinabi ko, sige, ganito na lang ang gawin natin. Dadalawahin natin sa iisang upload. Kaya eto na po yun.
Anyways, hindi naman siya nanghihingi ng advice. So, ang advice na ito ay para sa mga taong dumaranas ng ganitong uring pagtrato mula sa kanilang mga karelasyon. Totoo naman talagang hindi natin malalaman ang tunay na ugali ng isang tao, lalo pat kung sadya niya itong itinatago sa atin. 'Di ba? Kung sa umpisa ay mabait, kung sa umpisa ay maalalahanin, loving, ganon, hindi siguro natin talaga malalaman na ay ganito pala talaga ang ugali nito, aatras na ako. Walang ganon, sis. Kaya may mga pagkakataon at saka mo lang talaga siya nakikilala kapag nagkasama na kayo ng matagal, nagkasama kayo sa iisang bubong. Pero sana kapag dumating ang araw na yon na unti-unti mong makikita ang mga red flags sa kanya, ang mga hindi maganda niyang pag-uugali, sana matutunan mong umalis. Tulad ng ating letter sender, kapag alam mong hindi na makakabuti sa'yo. Alam mo, bilib ako dito sa letter sender natin eh. Iba siya dun sa mga ibang babaeng ating naririnig, 'di ba? Na nagsisend dito sa atin. Kasi yung iba, umiiyak dahil hindi kayang iwan kasi mahal pa. Pero kakaiba tong letter sender natin. Sobra niyang minahal ang sarili niya. Actually, sorry po. Hindi naman masyadong minahal kasi nagpakatanga naman siya. Yung mga red flags una na sobrang pagkasiloso, hindi naman niya pinansin yon. Pero hindi talaga siya pumayag na tuluyan siyang kawawain ng lalaki. Sana sa lahat ng mga dumadaan ngayon sa ganitong klaseng relasyon, sana po matutunan nyo ng tumayo sa sarili ninyong mga paa, matutunan nyo ng lumaban, at kung ikaw man ay sinasaktan ng pisikal, ay matuto ka ng magsumbong sa kinauukulan para mapakulong na natin ang lalaking yan o ang babaeng yan, kasi sa ngayon hindi na lang lalaki yung umaabuso physically pati mga babae na rin, diba? So, matutunan nating isalba ang sarili natin mula sa mga ganong klasing tao, mula sa mga taong mapang-api, mapanakit, diba? Sana talaga. Anyways, maraming salamat sa inyong pagsuporta nitong ating channel, at kung umabot ka man sa ikalawang kwento dito sa ating video or sa ating upload for today, maraming salamat po talaga. Paki-comment na lang dyan sa baba kung tagasan kayo, kung sino kayo, para atin pong ma-shout out sa mga susunod nating video. Siguro sa video natin sa mga Friday, ganun. Kasi advance ko muna ang recording sa ating Tuesday, Wednesday at Thursday dahil meron nga talagang mga importanteng lakad at ginagawa ang inyong Mama Mia. Naway maunawaan niyo naman. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support. I love you all so much. Do not forget to like and to share this video. Syempre to subscribe na rin dito sa ating channel. Subscribe mo na yan. Sige na. Click the notification bell para lagi kang na-update sa tuwing meron tayong video na inalalabas. At wag nyo rin kakalimutan na kung may sarili kayong kwento ng iyong buhay ay hindi dapat mag-hesitate at mag-share na dito sa ating programa. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com. Ako pong muli ang inyong nag-iisang Mama Mia hanggang sa susunod nating kwento. Paalam at magandang araw sa inyong lahat.